Pati yung kuryenteng ninakaw ni Juan de la Cruz, ipapataw doon sa na magbabayad ang taong bayan na wala naman silang kinalaman doon sa pagnanakaw nito mga damuhong ito. After ni Ferdinand Marcos Sr. kay Cory, naayos po ba yung mga kuryente niyan? Mayroon po bang nagbigay ng simpatya para sa mamamayan patungkol dyan sa Meralco na yan, tsaka dyan sa mga electric provider na yan? Wala. Yung mga electric provider na ginamit pa yung cooperative words na cooperative, dapat nakarehistro kayo sa Cooperative Development Authority. Hindi ho din niya nagrehistro. Kaya ho walang dividendo yung mga consumer. Ang tawag natin diyan consumer member. Di ho ba? Ano ho na pala namin? Wala, di ba? Mm. Natapos po ang termino ni Cory. Natapos ang termino ni Fidel Ramos. Pumasok si ERAP. Pumasok si Pangulong GMA. Pumasok si Pangulong Noynoy. Pumasok si Digong. 6 na presidente. Imagine nyo yan. Tapos ngayon, yung pampito, si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., hindi pa rin natin maayos. Mr. President po, kinakailangan natin palaguin ang ating ekonomiya. Hindi ho mag-i-enjoy ang iniimbita nating mga investor dito sa bansa natin. Pag napakamahal ng kuryente, pinakamahal na kuryente sa Asia, Pilipinas. Maawa naman tayo, naghihikahos po Pilipino, may problema pa tayo sa agrikultura. Kuryente, pagkain, tubig. Isa pang katanungan, halimbawa, nagtayo ng poste itong mga electric provider na ito. Ano ba usapan ninyo ng mga cable companies? Yung mga cable company, nakikisabit lang doon sa poste ninyo. Magsingilan na ho kayo. Karagdagan tanong, doon sa mga karatig probinsya, Mayor, nakikinig ka ba kay Willie Espiritu? Minsan, kulang kayo sa electric supply kasi wala kayong transformer. Nagre-request kayo dyan sa mga electric provider. Inaabot kayo ng taon bago kayo bigyan. Kung hindi ho kayo kayang i-providean, tapos ganyan, wala kayong puknat sa pagtataas, tanggalin ho ninyo yan. Kaya doon sa mga mayor na pumapayag na nagtatayo ng mga solar company, alagaan ho natin yung mga solar company na yan para bumababa naman po yung aming konsumo. Ang sino mang mayor makagawa ng mga ganyan, tangkilikin natin at ihalal natin muli yan. Kasi wala ho matakbuhan ng mamamayan Hindi ho, wala silang magawa. Kahit ba araw-arawin ko kung talagang napakatagas ng mukha anong mangyayari diyan? Di ba? Kaya kailangan kumilos po yung local government unit. Nung araw nagalit kami diyan nung kasama ko yung AGA party list, yung agricultural party list, nilambarda namin yan doon sa Davao, naiayos namin. Yung cooperative, anong problema niyan? 12, kung 12 o 15 ang nakaupo sa board niyan. Kaya nga tinawag na electric cooperative Yung 7, minsan 8 pa nga tatlo. Yun siyam, puro tigaloob ng kooperatiba. Tapos yung 3 o 4 galing sa private sector. Andy, pakisulat mo nga to. Si Andy Garcia nanonood sa akin. Magandang umaga sa iyo, partner. Pakisulat mo nga yan. Yung mga electric cooperative, kinakailangan yan yearly nag-i-election Ngayon, ang dapat na nakaupo sa board ng electric cooperative, yung pribadong sektor, yung mga consumer member.
Alam mo ninyo, hinuhulma yan ng mga electric cooperative. Empleyado nila ang ginagawa nilang opisyal. Tapos maglalagay sila ng 3, 4 na sa private sector para lumabas na meron kasali na nasa private sector. And at the same time, wala ho silang boses. Paano magkakaroon ng boses yan? Outnumbered sila, 'di ba? So, kaya nga ho binigyan ng pagkakataon ng gobyerno yan na makapag-supply ng kuryente para mapagsilbihan ng mamamayan Public service. Anong public service? Lahat ng hambalos inaabot namin. Pati yung kuryenteng ninakaw ni Juan de la Cruz, ipapataw doon sa na magbabayad ang taong bayan na wala naman silang kinalaman doon sa pagnanakaw nito mga damuhong ito. Hmm. Tuwan-tuwa ho yung mga magnanakaw ng kuryente. Meron ho silang tigabayad kasi tatanga-tanga nga naman yung electric cooperative at yung mga Meralcong yan. Bakit naman ninyo sa amin ipapataw hindi naman ko kami nagnakaw. Isa pang katarantaduhan ng mga electric supplier na yan, parang Andy Garcia,